Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po akong muli para komentuhan po natin at magkomento po tayo ng kaganapan po sa nangyayari po sa ating politika. Ito po mga katambay, komentuhan po natin si Manong Ted. Kababalik lang po, welcome back po Manong Ted. At bago po natin umpisahan, magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat, saan mang bansa o sulok ng mundo tayo na ron. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong napakaganda po. Nakakalungkot ban po pero napakaganda pong pag-usapan at talagang hinahanap din po natin nasaan na po ang mga politiko na lumalaban po sa katiwalian. At yung sinasabi po nga na sila po ang magtatanggol, lalong-lalo po sa nangyayari po sa kaperahan ng ating bansa. Lalong-lalo po rito sa issue ng PhilHealth, di po ba? Binanatan po, ito po, binanatan po ni Manong Ted ang issue po at ang PhilHealth, lalong-lalo po yung pondo at yung subsidy na pinaglalaban po natin na bigla po ito tinanggal at napaka-importante po ito sa mga Pilipino. Painggan po natin si Manong Ted mga kababayan at komentuhan po natin. Nakakalungkot lang po. Nasaan na kayo? Nasaan na ang ating mga halal ng bayan? Nasaan na ang mga lumalaban sa katiwalian? Nasaan na ang mga lumalaban sa korupsyon? Nasaan na ang mga lumalaban para sa kalusugan ng bayan? Nasaan kayo ngayon? Kailan namin maririnig ang boses niyo? Kailan namin maririnig ang tapang niyo gaya ni Ma'am Faye? Hindi po ba? Mga kapatid, nangyayari po ito kasi hinahayaan lang natin. At huwag nating hintayin ang pagkakataon na paggising natin wala ng pera ang PhilHealth. At hindi na po tayo aasikasuhin sa mga ospital dahil ang laki ng utang sa kanila ng PhilHealth. Bayan, kailan kagigising? So yun nga po, laging sinasabi, may pera, hindi magbibigay ng subsidy, magbibigay ng premium. So how will we expect for PhilHealth, for the program to be afloat when there are no more funds coming in? And our operating budget depends on premium contributions. So how do we keep it afloat? With a PhilHealth, the program might collapse. Ngayon, paano nangyayari sa pera natin? Ilang taon na pinagbabayaran ng manggagawang Pilipino yan? 20 years? 30 years nagbabayad ang manggagawang Pilipino. Ano, pag nag-retire siya, wala pala siyang madudukot, wala pala siyang paggagamit pag na-hospital siya. Merong mga taong hindi nakakakita ng ospital, hindi nakakapat ng ospital kasi walang pambayad. Diba? Itong subsidiyan nito, para to sa marginalized sector na ayaw nilang ibigay ng Kongreso at Senado. Para sa marginalized sector ito, premium nila ito. E ngayon, itong mga taong ito ang walang HMO. Sila pa yung ang tatanggalan ng subsidiya. So, sino ngayon na mag-shoulder ng subsidy? Ang manggagawang Pilipino na nagbabayad, na walang choice, dahil automatic binabawasan sa sweldo. Diba dapat ang gobyerno? Karapatan ng health. Dapat i-provide din ng gobyerno. Bakit ngayon ang manggagawang Pilipino na ngayon ang mag-shoulder na yon ng subsidiya ng marginalized sector? At saan ngayon mapupunta ang subsidy na hindi ibibigay sa PhilHealth? Saan? Sa ayuda? Sa AKAP? Sa IMAP? Parang magmamalimos na ang mga tao kasi nasa kanila na yung pera, nasa mga kongresista, ng mga senador? Magmamalimos na lang. Kung hindi na ako mananawagan kay President BBM, kasi wala, bilhin na din wala na yung naririnig Hindi ako mananawagan sa management ng PhilHealth, mananawagan sa taong bayan. We deserve much, much better. Bakit po ba tayo nakatutok po sa isyong ito mga kapatid? Karuhin lang natin ang mga totoong pangyayari kasi hindi ko kami makarinig ng tamang pangyayari even in Congress. Ang pabibilaugan po kami dito. Kami lang po, with all due respect, sa dinami-dami po ng researchers ninyo, ng mga abogado ninyo, ng mga tauhan ninyo, bakit po wala ho nagbabanggit sa laman ng COA report na pinag-usapan namin mismo ni Ma'am Heidi Mendoza, ni Shelo Magno, ni Ma'am Pedito, na ito po ito ay hindi nagsisinungaling. Ito po ay ebidensya na hango sa mga pag-aaral. At dito po, klaro na wala pong surplus fund ang PhilHealth. Anong pinagsasasabihin nyo, Mr. Ledesma?
na hindi na kayo maniningil ng premium contribution? Anong sinasabi niyo na magdadagdag kayo ng benepisyo? Anong sinasabi niyo na okay na magbigay ka ng 89.9 billion sa National Treasury kasi sobra-sobra ang pera ninyo? Ano yun? Pinaahasan niyo po kami. Isang sinasabi, paano pag nag-collapse ito? Kayo ba mananagot sa aming lahat, Mr. Ledesma, sa lahat ng board members niyo? Kayo ba sasagot sa aming pong pangangailangan medical? O kayo po na lamang ay magre-resign at maganda pa rin ang takbo ng buhay? Di ba't andapin natin ang katotohanan? There's pure mismanagement and misinformation dito po sa PhilHealth na ito. Magpakatotoo po tayo. Ako lang po nagtataka kung bakit pati ang ating Pangulo parang hindi ito nalalaman. Bulag ba sa katotohanan o sa mga bulong o anuman? But basically po, again, sabi nga ng Presidente, di ba, sa mga bumabati ko sa PhilHealth, ang sabi niya, aralin niyo daw yung issue bago kayo magkomento. Siguro po, abiso rin kila Ma'am Cielo Magno sa mga bumabatikos dito, pero sir, wala na pong iba pang pag-aaral na mas malaliman kung hindi ang COA report. Because after all, it is their constitutional mandate to do the audit. And I beg, plead, and pray that please open your eyes and study the matter. Opo, totoo po yun. Sinabi ni Manong Ted. Wala na pong iba na pwede po tayong paniwalaan at pag-aralan yung COA report, mga tambay. Wala pong surplus money ang PhilHealth, mga kababayan. Wala pong extra para po kuhanan po ng 89 billion ang PhilHealth at hindi pa po bigyan ng subsidy ang PhilHealth, mga katambay. Ngayon lang po nangyayari yan sa ating bansa. Ngayon lang po nagkakanda leche po ang PhilHealth po, ang ating health system na bakit nagkakaganito sa bagong Pilipinas. Saan po kaya nila dinadala ang pera ng Pilipino? Katulad po nito, PhilHealth po ito. Mga miyembro po, manggagawa, katulad po ng pahayag po ng ating kababayan na ito po hinuhulugan po ito ng mga Pilipino. Kung hindi bababa sa 20 to 30 years, mga tambay, ang kaltas po ito automatically sa ating makita. Pero nagsisinungaling po daw ang pamahalaan ng PhilHealth sa pangunguna po daw ni Emmanuel Ledesma, ang presidente po ng PhilHealth, mga katambay, na sinasabi po na sobra-sobra ang pera ng PhilHealth at okay lang na makuhanan ito ng ganong kalaki na pera, mga kababayan. At okay lang din po sa kanila na hindi na po ito at okay lang na hindi nabigyan ng subsidy. Ang tanong nga po ng taong bayan, tanong ng ating mga kababayan, lalo po ng mga nagko-contribute, saan kukunin? Sa mga nagko-contribute ng PhilHealth, doon kukunin. Itong umaasa rin sa PhilHealth. Karamihan po rito mga Pilipino na hindi nakakaranas pong ma-ospital. At pag na-ospital naman, ubod ng laki ang gastos. Di po ba? At gano lang po, karaniwan ang makukuha natin sa PhilHealth. Di ba? Hindi naman po tayo binabayaran ng buo ang ating mga bills sa hospital. Konti lang din po. Halos ang nakukuha natin. Lalo kung hindi ka naman premium na talagang sobrang laki ang iyong contribute. At ganun din naman po, kahit malaki po ang contribute natin sa PhilHealth, ay may babayaran pa rin po tayo. Di po ba? Tapos ganito po ang nangyayari sa ating PhilHealth. At mukhang nagtatakip-takip po sila. Pinagtatakpan po yata nila ang nangyayari po pagdating po sa kaperahan, ang nangyayari po sa ating bansa. Mukhang ginagawa po yata talaga nila itong kampi-kampi. Hindi kaya, mga kababayan? Hindi ba natin napapansin? Hinahanap na nga po ni Manong Ted Pailon. Hinahanap niya na nasaan na mga politiko na lumalaban sa korupsyon. Nasaan na kayo? Di po ba? Nasaan na itong mga politiko na ito? Lumalaban sa korupsyon, lumalaban para sa Pilipino. Kasi kalusugan ito eh. Di ba? Kalusugan kasi ang issue. Pero nananahimik ang ating mga politiko, lalo sa Kongreso. Wala man lang po ditong lumalaban para dito sa
mga Pilipino. Dahil tayo lahat ay nakakasakit. Tayong lahat ay hindi naman miyembro rin ng PhilHealth. Ang problema niyan, yung mga namumuno, yung mga nasa board, pagka nagka-problema, naubos ang pera ng PhilHealth, sila, wala naman mawawala sa kanila. Magre-resign lang sila. Yun ang sabi po, di ba? Yun ang sinasabi rin po ni Ted Pailon. Magre-resign lang kayo. Magaganda ang buhay nyo. Maalwan. Di po ba? Samantala yung mga Pilipino, bangkarote. Sino aasahan? Pulube? Kung saan kayo hingi ng tulong. Pero sa kabila nun, nag-contribute ka sa inaasahan mo. Pagtanda natin, nawala na tayong mga trabaho, aasahan na natin dapat ito. Pero sa kabila nun, pinagsasamantalahan yung pera ng taong bayan. Mismo nga dating Pangulong Duterte, ano sabi nila? Ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Di ba? Masama yan, bawal yan. Di ba? Pera ng taong bayan yan. Kinukuha nyo. Di ba? Hindi lang naman po PhilHealth ang sinabi ni dating Pangulong Duterte dyan. Di po ba? Pati po GSIS, SSS po natin, ng mga Pilipino, ay kasama po dito sa issue na ito. Pero nagbubulag-bulagan po ang mga politiko. Wala pong politiko na uma-action dito sa ganito pong pera na ng taong bayan, contribute ng taong bayan. Ang nakukuhanan po ng gobyerno, sila mismo, hindi kumikibo. Dahil, bakit? Ano po sabi ng ating kababayan? Dahil nilalagay nila sa programa nila ng mga politiko. Nagbanggit pa ang ating kababayan, nilalagay nila sa akap, sa mga ayuda, saan nila dinadala ang pera. At hindi lang po yan, di po ba? At pumutok din po. At kinuhanan din po nila nitong nakaraang araw, pumutok. Di po ba? Kinuhanan din po nila ang PDIC ng PDIC fund ng 117 billion, mga tambay. At pati yung ating negosyo nagkakaproblema na. Yung ating pinasok na Maharlika Investment Fund, nagkakaproblema na rin po yan. Saan kaya nila dinadala ang pera, mga kababayan? Mukhang hindi po yata para sa tao ang programa po yata na isang damukal na pera, billion po ang nawawala at kinakaltas at kinukuha, mga tambay. Anong klase kayang programa naman? Ito po ba ay pumapabor sa mga Pilipino yung ginagawa nilang ito? Kaya nga po, pagbalik ngayon sa programa ni Manong Ted Pailon ay talagang ito po, pinasabog niya agad ang nangyayaring kaganapan po sa pera po ng taong bayan sa PhilHealth. Wala pong surplus plan, surplus fund, wala po. At mismong COA na ang nagsabi sa kanilang report. Walang extra na dapat ang PhilHealth ay magpamigay pa ng pera at makuhanan pa ng pera, mga katambay. Ganun po katindi. At totoo naman po yun yung sinasabi po ng Manong Ted saka ng ating kababayan. Napakaraming bayarin. Di po ba? Napakaraming ospital na pagkakautang pa ang PhilHealth na hindi pa nababayaran. Di po ba? Paano ka gagamutin yan? Kung ang pupuntahan mo ospital ay napakarami pang utang ng PhilHealth, mga kababayan. Gagamutin ka pa ba? Sa tingin mo? Baka tanggihan ka na. Dahil mismo itong insurance na sinasabing sigurado ka na dahil naguhulog ka. Tapos, ang namamahala rito ay sablay at wala pong aksyon na ginagawa at okay lang sa namamahala rito na pera mismo ng taong bayan, pera mismo ng mga Pilipino na nagko-contribute dito ay nawawala. Okay lang sa kanila. At mukha po yatang nininegosyo pa nila para po yata sa kanilang sariling pang-interes. Hindi kaya? Nagtatanong lang po ang inyong lingkod. Mukhang puro negosyante po yata ang naupo dito po sa PhilHealth, mga kababayan. Puro negosyante. Puro pang sariling interes kaya yata ang kanilang inaatupag. Hindi po para sa mga Pilipino. Kaya dito po, nakakalungkot po, mga kababayan, ang ating mga natutuklasan para po yatang niluluko ang mga Pilipino na kesyo napakarami po. Maraming pera ang PhilHealth, pero sa kabila nun,
marami naman pong Pilipino ang nagdurusa pagdating po sa health, mga kababayan. Lalo-lalo na po sa mga public hospital natin na nagkakagulo. Hindi malaman kung paano makakuha ng tulong sa gobyerno. Pero sa kabila nun, kinikitil ng gobyerno ang ating health system. Subsidy, ang makikinabang dyan, mga Pilipino. Tayong mahihirap ang makikinabang yan, lalong-lalo kung hindi ka miyembro at hindi ka nagko-contribute sa PhilHealth. Tayong una-unang makikinabang yan, yung subsidy na tinanggal po nila. Di po ba? Pero sa kabila nun, sila po ang kumuha. Hindi natin alam kung saan nila dadalhin at saan nila ilalagay. Kung totoo man po ang sinasabi ng ating kababayan, sa ayuda, sa akap, napakarami nilang kinaltasan. At ito, kung pipirmahan po ito ng Pangulong Marcos at wala po siyang gagawin aksyon at hindi niya po ibabalik ang subsidy na kinuha po sa PhilHealth, ay napakalaking problema po yan ng mga Pilipino. Lalo po yung tayo pong mahirap na umaasa po dito po sa subsidy na binibigay po ng mga taxpayer. Sa taxpayer po kasi galing yan, mga kababayan, sa Pilipino rin galing ang itinutulong sa Pilipino. Hindi po galing sa politiko yan. Hindi po galing sa mga politiko yan. At hindi po galing yan sa mga presidente at board member ng PhilHealth. Hindi po sa kanila galing yan. Sa atin din tax, mga kababayan. Pero ipinagkakait po ng mga politiko, mga kababayan. Nakakalungkot. Muli po, mga tambay, maraming salamat at welcome back, Manong Ted Pailon. At marami pa pong dapat po na talagang imbestigahan nangyayari sa ating bansa. Wala po tayong aasahan yata ang mga politiko na mag-iimbestiga. Wala na pong tapang ang mga politiko. Yung napakatatapang, nasaan na kaya? Katulad ng senador na matapang na si Tulfo, nasaan na kaya, mga katambay? Mukhang nananahimik. Lalo na yung senadora na galit sa mga anomalya. Si Risa Hontiveros, ang senadora, nasaan na kaya yung mga yan? Di po ba? At yung mga oposisyon po na mga nag-iimbestiga po, nasaan na kaya ang mga yan? Mukhang nananahimik lahat, mga kababayan. Mukhang sila yata hindi maka-Pilipino at wala po yata silang concern sa mga Pilipino, lalo po sa kalusugan ng mga Pilipino. Muli po, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.